Hi mga ka-G! Welcome back sa channel ko. So ngayong araw is one of those days na gusto ko lang maglinis kasi wala si Habi ngayon. May business trip siya sa Riyadh for 1 week. Kaya naisip ko na ito yung pinaka-perfect chance para ayusin ang kwarto namin dahil madalas nasa kwarto siya tumatambay at may meeting. Kaya hindi ko malinis-linis yung kwarto dahil ayokong maistorbo siya sa kanyang ginagawa. At dahil nga estudyante din ako ngayon, so nahirapan din akong ayusin yung aking schedule dahil busy din ako sa pag-aaral at saka lalo na kapag may exam. Kaya naman ito ay natambakan ako ng mga tupiin. Pero ngayong araw, sisiguraduhin ko na matatapos ko to at makakapaglinis ako ng kwarto. Gaya ng sabi ko, kami lang dito dahil wala si Habi. May 1 week siya na trip sa Riyadh, kaya naman ito yung perfect moment para magawa ko ang lahat ng ito. So, samahan nyo ako. At ito na nga yung ginagawa natin ngayon. So, inuna ko lang yung mga pantalon tanggalin sa hanger. At gusto ko lang palang i-share ito sa inyo, yung small but useful item na nabili ko sa Timo. Dati kasi scotch tape lang ang gamit ko sa pagtanggal ng himulmol sa damit at hassle. Pero ngayon, meron na akong mini sticky roller. At nabili ko siya, napakaliit lang niya, convenient talaga gamitin, isang glide mo lang, tanggal agad ang himulmol. Pwede mo din siyang dalhin sa biyahe at ang gaan pa at washable siya. So pwede mo siyang gamitin ng paulit-ulit kasi nalalabhan mo siya or nahuhugasan mo siya. Ayan, tingnan mo yan. So sa halagang 4 riyal, hassle free ka na. Ayan, napakadali lang niyang gamitin. So ayan, pagkatapos ko magtupi, sineparate ko lang yung mga kumot at yung mga jacket, yung mga kakapal na damit, hinahang ko lang kasi para space saver. Kasi kapag yung mga jacket na mga kapal tinupi mo, mabilis siyang mapuno agad yung mga damit. Kaya yung mga ganito, prepare ko na i-hanger, lalo na yung mga dress namin, lalo na yung mga slippery dress, yung mga silky, kasi pagka silky madulas siya pag pinatungan mo ng damit, and tendency nahuhulog lang din yung mga damit. Kaya yung mga ganyan ay hinahang ko na lang. At when it comes naman sa mga lagayan, ginamit ko yung mga small organizing boxes para hindi magulo yung cabinet. Kapag kasi may kukunin ka na mga damit, ang tendency nga pag may kinuha ka sa ilalim, natutumba, nahuhulog, so nagiging makalat yung cabinet. Kaya yung ginawa ko, ayan, nilalagay ko yung mga damit namin dyan sa small box na kasya lang sa cabinet namin para organize pa rin siya at malinis tingnan at hindi nahuhulog kapag kumukuha ka ng mga damit. At pagkatapos ko ang tupiin yung mga damit namin, tinawag ko na lang din yung mga anak ko para kuhanin nila yung kanya-kanilang mga damit at sila na yung maglalagay sa kanilang mga cabinet. So tinawag ko una si Ella kasi nga si Kuya meron pang ginagawa. So, dito namin nilalagay yung mga damit na hindi pa napaplansya. Kapag ka naplansya na, saka namin ililipat sa loob ng cabinet para hindi na siya nagugusot or naaalikabukan.
At may kinalaman naman sa mga underwear namin, nakaseparate din sa tamang sukat na basket. And guess what? Nasa bathroom ko siya nilalagay kasi malalaki na yung mga anak ko and I want to teach them the privacy para hindi na sila lumalabas ng bathroom na walang suot. May ready na din na silang undies and towel sa loob. Wala nang sigawan na towel please kasi lagi naming senaryo yan before. So para hindi na sila magsisigaw, maghanap ng towel, maghanap ng mga underwear nila, sinigurado ko na ang mga yun ay nakalagay na sa bathroom. At yung mga medyas naman na wala pang partner, ayan, inilalagay ko din sa isang basket para kapag naglaba at meron ng partner, madali ko siyang makita. At ito yung sinasabi ko, yung mga damit namin nakalagay sa mga boxes na maliliit at clear para makikita ko kung ano yung nasa loob. At ito naman yung mga undies namin na nasa bathroom ko nilalagay. At ito din yung mga towel. At pagkatapos ko magtupi, ayan, cleaning time na, ligpit-ligpit, tanggal ng mga dumi, ng mga basura. So, kailangan talaga natin gawin to para kumpleto yung paglilinis. So may kinalaman sa bedsheet namin at sa mga unan at saka mga pillowcase, hindi pa ako nagpalit dahil lahat ng yan ay bago pa kalalagay lang namin. So inayos ko na lang muna. At syempre pa, hindi makukumpleto yung paglilinis natin kung walang vacuum. Kaya naman, nag-vacuum na rin ako para kumpleto yung linisan. At nagluluko pa nga itong saksakan na pinagsaksakan ko ng vacuum. Kaya naman, inilipat ko siya sa kabila kasi naglulus na yung saksakan. And that's it mga mamshi, mga kaji. So, natapos din ako sa ginagawa ko. So, time to take a bath na and then time for my reward. So, thank you so much mga mamshi, mga kaji sa pagsama sa akin today. Isang productive day na naman ang natapos natin. Sana na-enjoy nyo ang vlog na to. Sana na-inspire ko rin kayo to clean and to organize kahit paunti-unti lang. Don't forget to like, comment kung nakarelate kayo sa tambak na tupiin. At syempre, mag-subscribe na din kayo para sa more kwento pa natin and motivation from a real mom like me. Hanggang sa susunod na vlog. Keep going, stay productive, and don't forget, magkape rin kayo pagkatapos nyo nang gawin ang lahat. I love you all. Stay beautiful. Stay safe. Bye.